Good morning mga kababayan! Kumusta po sa lahat? Tayo po'y nagbabalik pagkatapos po ng isang linggong trangkaso, bumabalik po tayo para po makialam at pag-usapan ang mga pangyayari sa loob ng ating bayan. At ang matunog mga kababayan ay ang pakikialam ng Korte Suprema sa impeachment trial ni Sara Duterte. Yan. Bago po tayo magpatuloy, shoutout po sa inyo lahat mga kababayan ko, sa mga viewers po natin dyan. Pasensya na po kayo, hindi po tayo nakapaggawa ng videos dahil po nagkasakit tayo, but tayo po'y babawi mga kababayan. Tayo po'y magpapatuloy at magiging patuloy pa rin po tayo sa pagiging vocal dito sapagkat nakasalalay po ito ang future ng ating bayan. Mga kababayan, isang malaking issue na kung saan sasangkot ang ating Vice President. Dapat po na tayong makialam dito. At latest nga po, nung July 25, nagdeklara ang Supreme Court at nagsasabing ang articles of impeachment daw po na galing po sa lower house o sa House of Representatives ay unconstitutional. Iyan po ang pahayag ng Korte Suprema mga kababayan. Ito po ay maliwanag na pakikialam at pumapabor kay Sara Duterte. Hindi po natin nakikitaan ng patas dito, ang Korte Suprema. Alam niyo po mga kababayan, base po sa panunood sa mga eksperto, sa mga legal luminaries mga kababayan, sabi po nila na makikialam lang ang Korte Suprema kung meron pong nababiolate po ang Constitution. Yan, kung nakikita ng Korte Suprema na ang Senado or ang House of Representatives ay nagbabiolate sa Konstitusyon, diyan po sila dapat sumingit or sumali, mga kababayan. Pero ang nangyari mga kababayan, wala pong mga violations ang House of Representatives. Sila po ay sumunod sa rules of impeachment. Pero bakit? Biglang nag-i-intervene ang Supreme Court. Maliwanag mga kababayan na ito ay pumapabor sa mga Duterte. Maliwanag na ang Supreme Court ay protektor ng mga Duterte. Yan po. Sa ngayon, mga kababayan, hindi na lang ang Senado ang protektor o pumuprotektas kay BP Sara Duterte o mga Duterte. Pati na rin lumabas ang kulay ng mga justices, mga kababayan, sa Supreme Court. Bakit ba? Ano sa palagay nyo? Bakit ko nasabing bias ang Supreme Court mga kababayan? Maliwanag. Karamihan sa mga associate justices na nakaupo ngayon sa Korte Suprema mga kababayan ay mga appointed ni Digong Duterte. Iyan mga kababayan ang realidad, iyan ang katotohanan kung bakit hawak sa liig ng mga Duterte ang Korte Suprema. Alam na mga kababayan, ito pala ang dahilan kung bakit patuloy ang pag-delay ni Quezong Kilay dito po sa impeachment trial na ito. Napakaliwanag ang pagkakasabi sa konstitusyon na forthwith dapat tuloy-tuloy na at gawin kaagad. Agad-agad ang trial. Pero minanipula po ni Chis Escudero, ni Senador Kilay ang impeachment trial. Ito pala ang dahilan kung bakit pinatagal nila ng pinatagal. Mga dilatory tactics po ito mga kababayan. At hinintay pala ni Quezong Kilay na magsabi itong Supreme Court na unconstitutional. Sinabi bago magsona ang ating pong Pangulo. Talagang inihabol po nila
inihabol, mga kababayan. Mga kababayan ko, talagang maliwanag na meron pong sabwatan ang Senado dito, ganun na rin ang Korte Suprema. Well, my dear friends, we are aware na marami pa po mga remnants sa mga Duterte. Mga tao ng Duterte, mga pinaupo ng Duterte, mga tao nila sa Senado. Yan, marami po sila. Mga pro-Duterte, mga tuta, mga naninilbihan kay Duterte. At ganun na rin ang mga appointed na mga associate justice na alam po nating tumatanaw ng utang na loob sa dating Pangulo. Yan, mga kababayan. Kaya napakalungkot, mga kababayan. Napakasama na po ng ating lipunan. Mawawala na po ang tiwala ng taong bayan sa Korte Suprema. Ito po ang pinakamataas na husgado sa Pilipinas. Pero anong nangyayari ngayon? Wala na. Hawak na ng Duterte. Ang mga institusyon na po natin ay mga nagbabaw sa pamilyang Duterte. Itong Senado, marami sa mga senador ang nagbabaw sa pamilyang Duterte. Imbis na sa Pilipino, manilbihan. Imbis na sa Pilipino ang kanilang loyalty ay nasa mga Duterte na. Napakasama. Ito po ay galit, mga kababayan. Kaya sa atin pong mga kababayan, wala na po tayong aasahang institusyon ng gobyerno na tutulong po sa atin. Sa kaso ni Sara Duterte, mga kababayan, wala na po tayong ibang maaasahan, kundi tayo na mismo. Tayo po'y umasa sa ating mga sarili. Kaya dapat magkaisa ang taong bayan dito. Suportahan po natin kung sino po yung mga vocal na senators na alam po natin na tumatayo po sa tamang tindig. Kagaya nila Senador Bam Aquino, Risa Hontiveros, Kiko Pangilinan at iba pa kung meron pa man. Suportahan po natin sila at umasa tayo sa ating mga sarili. Wala na po tayong maaasahang iba sapagkat nabili na po sila ng mga Duterte. Mga kababayan, tayo po'y maging mapagmatsyag. Be vigilant sapagkat anything could happen in just a blink of an eye, mga kababayan. Tayo po'y lumaban para sa bayan. Nakikita po natin na meron pong problema itong impeachment na to. Meron pong pinapaboran ng Korte Suprema at Senado at yan po'y maliwanag na si Sara Duterte. Bakit ayaw umpisahan ang trial? Dahil malakas ang ebidensya, may kinatatakutan. Alright, mga kababayan, hanggang dito lang po muna ngayon ang ating vlog. Babawi po tayo. At pag-uusapan po natin ang mga maraming mainit na pangyayari sa ating bayan. Marami pong salamat. Again, isang magandang umaga sa ating lahat.